Alleluia, 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 Alleluia. Banal na araw sumikat, halina't sumamba ang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? At patuloy po tayong magbatian ng maligayang Pasko sa isa't isa. Mga kapatid, ngayong ika-30 ng Disyembre, 2 araw bago matapos ang taon, magandang tanungin, yung mga pinanalangin ba natin sa mahal na pong Jesus Nazareno nung nagsisimula ang taon na ito, ay nasagot niya? Magandang tanungin, yung mga inilapit ba natin sa Diyos ngayong taon na ito, sinagot na ng Diyos? Marahil ang sasabihin ng ilan, lagi naman pong sumasagot sa panalangin ng Diyos. Marahil ang sasabihin din ng ilan, hindi naman ako binibigo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil din ang sasabihin ng ilan, lahat naman, Father, pinakikinggan ng Diyos. Pero aminin din natin, mga kapatid, na may mga pagkakataon na tayo ay napanghihinaan ng loob. Sa mga pagkakataon na akala natin ang panalangin natin ay hindi dinidinig ng Diyos. Sa mga pagkakataon na akala natin nagbibingi-bingihan ng Diyos at nagbubulag-bulagan ng Diyos sa mga pangangailangan natin sa ating buhay. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, binibigyan tayo ng isang karakter na pagdating sa Diyos, pagdating sa mahal na pong Jesus Nazareno, buhay ang pag-asa. Bakit? Sa ating ebanghelyong napakinggan natin ang kwento ni Propeta Ana. At sabi po doon sa ating ebanghelyo, siya 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo.
Pangalawa, siya ay 84 na taon nang naghihintay sa templo upang makita ang Panginoon. Tandaan natin noong mga panahon na yon, mga kapatid, ang mga kababaihan ay hindi binibigyan ng halaga. Ang mga kababaihan ay sinasagilid, iniitsipwera, hindi binibigyan ng pansin. Tila nawalan ng pag-asa, tila walang pag-asang ibinibigay sa kanya ang mundo. Pero ang tanong, nawalan ba ng pag-asa si Propeta Ana? Hindi. At saan kumuha ng lakas si Propeta Ana? Sabi po dun sa ating ebanghelyo, lagi siya sa templo. At araw-gabi, sumasamba sa Diyos sa pananalangin. Sa madaling salita, mga kapatid, buhay ang pag-asa ni Propeta Ana, natutup din ng Diyos ang kanyang hinihiling at panalangin dahil siya ay may pinanghahawakan sa kanyang buhay. At ano po yung kanyang pinanghahawakan sa buhay? Hindi niya kinalilimutan ang Diyos. Lagi siyang nasa templo at lagi siyang nagdarasal sa Diyos. Mga kapatid, yan po siguro ang hamon sa atin. Tayo pong mga Pilipino, lagi po natin sinasabing, habang may buhay, ano po yung kasabihan natin? Habang may buhay, akala ko po kasi, habang may buhay, may utang. No? Hindi pala, no? Habang may buhay, may pag-asa. Pero siguro magandang pagnilayan natin sa tanghaling ito na hindi lang buhay ang nagbibigay ng pag-asa, kundi habang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, buhay sa ating mga puso, buhay sa ating mga buhay, buhay sa ating kalooban, tunay na may pag-asa. Mga kapatid, kung sa mga oras na ito, naghihintay ka pa din ng sagot sa iyong mga panalangin, kung sa mga oras na ito, akala mo hindi ka pinakikinggan ng Diyos, tandaan mo, habang nandiyan ang Diyos, habang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, buhay ang iyong pag-asa. At ang mga panalangin na ipinagkakaloob at ipagkakaloob sa atin, ay tunay niyang ibibigay sa atin sa kanyang tamang oras at tamang pagkakataon. Ano lang ang dapat nating gawin? Magtiwala. At sa pagtitiwala, kalakip nito ang paglapit sa Kanya. Sa pagtitiwala, kalakip nito ang pananalangin lagi sa Diyos. Alam natin, mga kapatid, na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Alam natin na hindi tayo binibigo ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung alam natin na hindi tayo binibigo, ibig sabihin, dapat buo din ang ating tiwala sa Kanya. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, ang ating mga hiling, ang ating mga panalangin. Dahil alam natin, ang mahal na pong Jesus Nazareno, tutugunin ang ating panalangin sa tamang oras at pagkakataon dahil siya ang ating tunay na pag-asa. Amen.